Bilyong-bilyong pisong buwis ang nawawala raw mula sa kaban ng bayan dahil sa pagpupuslit umano ng mga sigarilyo. Dumami raw yan mula nang ipatupad ang sin tax law. Yan din ang sinisisi ng ilang cigarette companies sa pagbaba ng benta ng mga ito. Darito ang aking report. Kung dati abot kayang presyo ng sigarilyo, ngayon mas mahal pa sa 1 kilong bigas dahil sa sin tax law. Lain itong mabawasan ng mga taong naninigarilyo at umiinom. Habang ang bahagi ng karagdagang buwis na makukolekta ng gobyerno, gagamitin para pondohan ang mga programang pangkalusugan. Maganda man ang layunin ng batas. Ang problema tila may butas sa pagpatupad nito. Batay kasi sa pag-aaral ng Oxford Economics at ng International Tax and Investment Center, ilang cigarette products sa bansa ang hindi nabubuwisan ng tama. Katunayan, aabot sa 15.6 na bilyong piso ang hindi nakolektang buwis noong taong 2013 dahil sa illegal tobacco trade o mga sigarilyong smuggled o kaya naman ay ginawa gamit ang mga smuggled at misdeclared na materyales. 6 na beses itong mas malaki kaysa noong taong 2012 kung kailan hindi pa ipinatutupad ang sin tax law. Dahil nakalulusot ang bentahan ng mga illegal na sigarilyo, maaari naman ang mga lehitimong manufacturer. Sila raw kasi pinapatawan na ng mas mataas na buwis, bumababa pa ang benta. Pero ang bentahan naman ng illegal na sigarilyo, tumaas ng halos 298% o hindi bababa sa 3 beses dahil sa mas mura ito. Sa isang pahayag sa GMA News, sinabi ni BIR Commissioner Kim Henares na iniimbisigan na nila ang illegal cigarette trade sa bansa. Pero pagtataya lang daw ang pinipresenta ng pag-aaral. Ang kailangan daw matibay na ebidensyang pwedeng ihain sa korte para mapanagot ang mga sangkot dito. Ang tobacco company na Philip Morris International Incorporated ang nagkomisyon sa pag-aaral sa pamamagitan ng isang consultancy firm. Wala raw bahid politika ang pag-aaral. The Oxford University, right? They wouldn't spoil their reputation. A large amount of money, more than the Napola scam money. And I'm pleased to see that the Secretary of Finance and the Commissioner of BIR have both recognized this and are looking into it today. Technical smuggling naman ang nakikita ni Jess Aranza ng Federation of Philippine Industries na ginagamit na tactics umano ng ilang cigarette companies. Pinapalabas rin daw ng ilang kumpanya na pang-export ang kanilang produkto kaya hindi ito nabubuwisan ng tama. Dinulog na nilang problemang ito sa BIR at Department of Budget and Management. Anya, may ilang kumpanya daw na nagbibigay pa rin ng lagay sa ilang opisyal ng Bureau of Customs kaya nananatiling mura ang ilang brand ng sigarilyo. Ang smuggling ay parang sayaw na tinikling. So, yan ang custom, broker, at saka yung importer. Kung ang isa dyan ay ayaw, walang tinikling. Pinag-aawayan natin dito sa ating bansa ang mga PDAP at sa mga DAP. Magkano ba ang PDAP? 10 billion. Magkano ang DAP? 115 billion daw. Sabi, no? Eh, magkano ang nawawala sa smuggling sa ating bansa? Yun lang buwis na nawawala. 200 billion a year. Kita man ang pamunuan ng BOC, patuloy ang kanilang ginagawang audit sa mga cigarette companies. Patuloy rin daw ang kanilang ginagawang hakbang para matigil na ang korupsyon sa ahensya.